Yan, Palatak Palay Cedar. So nakarating na po siya dito sa Panabingan, San Antonio, Nueva Ecija. Tayo po ang unang-unang susubok niyan. So kasama ko si Kuya Engket. So kaka-deliver lang po sa atin yan. Ayan. Ayan o, medyo makulimlem. Huwag po kayong uulan. So nandito po tayo ngayon sa Manggahan. Ayan, so nakatapos na po tayo magpaane doon sa dalawang lugar. Nakapag-deliver na po tayo ng juice. At medyo marami po tayong ginagawa. At yung harvester, busy din. At tayo po ngayon ay busy rin. Kasi ngayon mag-unboxing po tayo. So galing po ako sa bahay. Kinarga ko yung mga pagkain ng feeds. So mag-aalaga na po ulit tayo ng hito. So sa katapusan po ay dadating na po yung mga fingerlings na in-order natin. Tapos, ayan, magpapatanim po ulit tayo ng palay, syempre. So, pagkatapos humarvest, ay magpapatanim po ulit tayo. And syempre, tuloy-tuloy lang po yan. Hindi po pwedeng tumigil kasi marami po tayong binubuhay. Tapos, ito naman po yung pinagagawa naman nating isang portable pump. Ayan, o. So, hindi pa po tapos yan. Ongoing, kumbaga. So, medyo nagpahinga po yung nagwe-welding ngayon. Ngayon ay magbababa po kami nito. Yan, nandito si Kuya Engket. Tamang-tama yung pagdating ni Kuya Engket. Nakailang hektarya ka ba ni Roto ngayon? Dalawa siguro. Ha? Dalawa. Yan, siya po yung operator ng Roto natin. So, yan po yung isang makinarya natin. Tapos, ayun din yung harvester. Ito naman ay ang Palatak. So, kompleto na tayo. Meron na tayo ng pang land prep. Meron na tayo ng seeder. At meron na rin tayong harvester. So, medyo hindi ko pa alam kung ano kulang. Yung na lang. Yung itatanim na lang. So, magbababa po muna kami. Para nakalapat. I-assemble. Yan lang. Muna. Ingat. Ako ito, mapaputi ka no? Ingat eh. Mamaya mapaputi. Bukas pala sa isang araw. Ito, baba natin. So, ito na po yung ating palatak. Mamaya ay i-assemble natin yan. At papakita ko sa inyo kung paano ba at bakit ba tinawag na palatak. O kung para saan ba. Dali, baba muna namin yung feeds. Ayan po, so naibaba na namin lahat. Kami lang dalawa ni Kuya Engket na baba. Ala po pala kami makakatulong. Kala ko may raming tao dito. Pagkain po ng feeds yan. Ito yung panel oh. Ayan, nagbabad na rin po ng binhe. Doon sa 6 na hektarya nating nahiram ngayon. Ayan, may merienda po muna kami. Tapos, ayan oh. Kuya Engket, nag-aayos na nung palatak natin i-assemble. Bigyan natin pareha. Una, syempre, gulong. Ay, tapat mo na ba? Okay, itusok mo pa. Yan. Yun yung pinakalock. Ay panghil eh.
Pasok mo ito. Hindi pa pasok. Wait time. Ayan. Ayan. Taas mo konti. Taas mo pa. Taas mo pa. Tanggalin mo. Ayan. Baba mo. Ayan. Sige, baba mo. Ito, ipasok mo din dito sa likod. May sirkulan din. Ayan. Pagsabayin mo ibaba. Ayun na yung sa harap, sa harap. Huwag mong pagpasahin. Ayan. Sabay. Isa pa. Ayun. Okay na, no? Hindi, ganito. Tutulak. Pag nakabit na lahat, ano? Pagka nakakabit na, pinakalock yun. So, naikabit na namin yung 5. Nakain pa akong tinapay eh. So, fabricated po yan ng Farmwell Agrimac. Aling Tinang Bukid. So, ikon mo muna yung lock. Yun o, sakto-sakto. Okay na. Yung ko naman, lalagyan na ng binhe. Tatapat. Tapat na no. Ay, nakalusot pala. Lulusot. Assembly ng palatak. So, may hook po siya. Madali lang, hindi po mahirap assemble yan, ano Kuya Engket? Na dito na ilalagay yung binhe. Ayan, final touch. Magalaw-galaw, no? Medyo hindi nakapix. Ganun talaga. O, lakad mo nga. Ayun. Kumapalatak na. May atras, ano? May atras. Ilahin nga natin dito. Sige, itulak mo na lang. Hindi ko makuha eh. Testing. Testing sa tuyo, hindi sa putek. Ayan o. Ayan, mga palatak na. Ha? Kagandahan po niyan, hindi po siya lulubog sa putek kasi ano ba tawag dito? Papagong, ano? Floater. Ayun, floater. Ayan, o. Hindi sabay yung gulong, no? Ano yan, dahil yung sabat eh, ano? Baka kailangan i-calibrate, ah? O na, nakaisa na. 2 po yan. Ha? Ano? Ligyan mo, asan ba? May palay ba tayo dyan? Ito sa harvester baka meron. Ito. Gano'n, kuha ka dito. Dami. Testing. Paano ba ito tinaangat? Ayaw sa akin. Lumungkot ka na lang. Ayan, mangunguha po tayo ng binhe para testing doon sa palatak natin. Isang dakot din ako.
Ayun, pinapahanginan pa ni Kuya Engket. Dito lang muna. Ngayon, kailangan mapuno. Oo. Hindi siguro. Ay, kailangan mo na. Pag umikot lang ba sa malakagyan? Ay, kailangan pala walang dayami. Kaya pala hinipan eh. Nakakuha ko sa loob. Okay. Nalaglag na yung sa'yo. Yung sa akin, hindi. Nalalaglag na. Yung sa akin, mukhang ang tawag dito. Ayan o. Ayan o, nalaglag. 1, 2, 3. Oh. May pinakapondo pala rito. Nga pumapondo doon. Dito, ayun, puro dayami yung sa akin eh. Ang galing na. Mapalatak. Kuha niya, sabog tanim na nakadiretso. Reverse. Liliko, ha? Walang liko. Kailangan sabay. Ang liko, ganyan, bubuhatin. Mabigat ba? Magaan lang, So, kayang-kayang buhatin sa dayami. Ayan. Di pala pwede iliko kasi sabay-sabay nga pala. Kapag gumulong yung gulong, bubukas yung yung bagsakan ng binhe. Kaya pala binubuhat nila. Oo. Kailangan diretso lang. Tapos bubuhatin. Ayan. So, isa pa. Isa naman natin isa pa. Yan ay cutter. Inom muna tayong juice. Siyempre, sponsored by Novo Squeeze. Yung sponsored po yan ng ating our very own calamansi juice. Ayan. Sarap talaga ng calamansi juice. Sino kaya may luto noon? Nakahiga yata eh. Kapal. Balot na balot ah. Daming karton na naubos dyan. Yan, tabi natin to, lalagyanan to sa susunod. No, dali. Mamaya na nga tayo mag-video. Yan, nabubukas na lang po si Kuya Engket. Tayo naman mag-ikuha natin itong mga packs. Ito, pinakakulang buwit eh. Sealed na sealed ah. Yan po, pagka bumili kayo ng palatak, so ganyan din ka-sealed. Parang ayaw magpabukas. Yan, daming karton na nagamit. So, balik na rin natin. Oops. Ayan. So, assemblein po uli natin. Kaya po namin ina-assemble ngayon kasi magsisimula na po uli ang
taniman. So nagbabad na po kami ng binhe gaya ng pinakita ko sa inyo kanina. So after bukas, tsaka sa isang araw, after 36 hours, gagamitin na po natin to. Yan, yung palatak. So kung kayo po ay isang magsasaka, alam nyo po ang burden ng pupuhunan sa pagtatanim. Kasi po, ang bayad po sa isa hektarya ngayon ay nagkakalaga na 8,000, 8,500 hanggang 10,000. Tapos, hindi pa po nagiging maganda yung pagkakatanim. Minsan, pagka sinisita, umaalis pa. So kami po ay nag-iisip na magkaroon ng ibang alternatibo para makapagtanim po ng palay nang hindi umaasa sa taong mga mahirap pakiusapan. So, syempre, dala na rin po ng pangangailangan namin na makatipid. Kaya po kami nagkuha ng palatak. Ayan, palatak. Palatak 1, palatak 2. So, tulungan natin Kuya Engket. Ayan, so natapos na po natin assemblein yung isa. At testing na rin natin. Pumapalatak nga! At yung pangalawa. So shout out sa sponsor ng ating cellphone. Ang aking butihing may bahay na si Mrs. Angela Vergara. May bago po tayong pang-vlogging cellphone. Yan, madali lang po ikabit. So kahit po bata, kayang-kaya pong i-assemble yung ating palatak. So hindi naman po tayo yung nagpa-fabricate nito. Ito po ay invento ni engineer. Hindi ko po nakakalala kung sino. Magbo-promote, asan ba yung papel natin? Andun sa kwan, sa labas ninyo. Ito. Ay, malikabok. Kasi may tabal akong video eh. Ayan, na-assemble na rin po. Tapos tingnan natin, kung papalatak ba siya. Angat, kadali lang pala umangat. Uy, ayun may reverse ka ito. Ayun tumutunog pa rin kahit may reverse. Ayan. So kagandahan po nga nabubulol na. Kagandahan sa kanya, hindi po siya lulubog sa putek. Ayan. So ito po yung owner's manual po natin from Farmwell. Farmwell pala, hindi pala Agrimac. Inibay no. Ayan, DOST po, approve po siya ng DOST. Kaya nakikita natin, nakalagay pa nga po sa 86 points, ewan ko kung ilang percent yun na effective sa field. So asan ba yung babasahin natin na ayun, si engineer, may picture. To, si Engineer Delfin Cuevas Jr. Siya po ang inventor nito. Ayan po. So kapag po hybrid, so ngayon ay hybrid, ang magiging hybrid, ang punla na gagamitin ninyo ay nasa 23 to 35 kilos lang. Pagka naman po inbred, 40 to 50 kilos. So ngayong wet season, inbred po yung binhi po natin. Ayun ayun yung mga binhi natin. So triple 2, super triple 2 po yung ginamit natin. So 50 kilos per hectare ang magagastos natin. Sa ngayon, nagbabad po kami ng 4 na kaban kasi testing pa lang po ito, first time. Kaya pang 2 hektarya muna yung ginamit natin. Pero ang tatanim naman natin sa ngayon na mauna ay 6. Tapos ang pinaka-spacing niya ay 20 by 20. Ayan. So, kung nakita nyo na po yung sample ng mga palatak na tinaniman, hanapin nyo lang po sa Facebook kung hindi po nyo pa nakikita. So,
maganda po yung pagkakakita namin doon sa mga demo farm nila. So, yun po yung inaasahan natin, magiging maganda rin para makatipid na rin po tayo sa pagtatanim. Kasi, last time na tag-araw ay bumayad po tayo ng 150,000 mahigit doon sa pagtatanim. So, dito naman, ayan, bumili na tayo ng sarili nating makinarya. Ang bayad po natin sa tao ay 1,000 per hectare. So, napakalaking tipid naman po. Tapos, kung gustong rumenta, ayan, nasa 3,000 per hectare po. Sa iba, 4,000 per hectare. So, depende na lang po sa pakikipag-usap. Ayan. So, testingin namin ito sa mga susunod na araw. Abangan nyo po. Ewan ko kung may itutuloy ko na dito sa video na to. Sa 23, March 23. Kaso hindi ko naman mai-upload din kaagad to. Hirap mag-edit eh. Hindi naman mahirap mag-edit na walang time para mag-edit pala. Ayan. Palatak. Palay Cedar. So, Ganyan lang din ka atake sa puto. ay ganon? Oo nga, no? Magaan nga hatake, no? Ganon lang. Ha? Mas magaan pa sa putek, ano? Yung nakagandahan dito, magaan. Nakalutang, may palutang. Oo. Yun kasi ang nirereklamo ng ibang mga cedar na mabigat hatakin. So, hindi po tumatagal. May nakakaisa hektarya pa lang, tinitigilan na nila. So, ito naman, yung titingnan mabuti. Bagay, kapag ka napuno na ng binhiyan, hindi naman na aalis. Ayan, tingnan mo. Yung, natawag dito, yung preparation. Proseso. Siguraduhin lahat ng bahagi ay saan ba? Paghahanda ng lupa. 24 oras. Magpalatak seeding. Sariwain ng lupa upang ang soil opener ay maayos na matatabunan. Sasariwain. Alisin ang tubig sa palayan sa pamagitan ng paggawa ng mga drainage. Nagagawa naman natin yun. Pagka madali na kahit alang kanal yan. Kahit wala. May kanal na 3 metro pagitan kahit isang oras bago magtanim upang maiwasan ang pag-apaw o pag-agos ng tubig ulan. Iwasan ang paglalagay ng pre-emergent herbicide o bawal daw muna tayo mag-pre-emergent bago at pagkatapos ng operasyon ng pagtatanim upang maiwasan ang posibleng pinsala sa mga nakatanim na binhi. Paghahanda ng binhi. Ang mga binhi, iwasan ang sobrang pag-usbong. Bawal po Ang nire-recommend ng proseso ay pagbabad ng binhi sa loob ng 24 oras lang po Susundan ng 12 hours incubation. So, ibig sabihin, yung sinabi ko sa inyo, 36 hours. So, after 36 hours, ayan, ikalat ang pre-soak o yung nabasa sa lugor ng 15 to 30 minutes para po medyo matuyo. Kasi pagka nabasa magdidikit-dikit yun. Sa paalala, ang sobrang basa, ayun na binhi ay mas mababa ang hulog ng binhi kumpara sa tuyo na binhi. At ang calibration ng basa na binhi ay magkaiba kumpara sa pinatuyo sa hangin. So, yun po yung pinaka anong tawag doon? Manual. So, pagkatapos, ito lilinisin. Yung kinabit natin. So, ready ka na ba? Basta maganda naging tubo ng binhi, okay na yan. So, yun na lang po. Subukan na natin mag-reels. Hanggang dito na lang po yung vlog na to. Siguro pauwi na rin po ako maya-maya. Mamaya na ako magpaalam. Magre-reels muna ako. Sige, yan, palatak, Palay Cedar. So, nakarating na po siya dito sa Panabingan, San Antonio, Nueva Ecija. Tayo po ang unang-unang susubok niyan. So, kasama ko si Kuya Engket. So, kaka-deliver lang po sa atin yan. Ayan, in-unbox nga po natin. 2 unit po yung ginamit natin. Tingnan nyo kung paano magpalatak, Kuya Engket. Ayan. So, kaya pala siya tinawag na palatak pagka hinihila. Ayun, kada tunog nung ganon, bumabagsak na yung binhe kapag ka po nilagyan. So, sa hybrid, ilang kilo? 20 to 35 kilo. Ay, hindi. Pause mo. Ayan, sa hybrid, 23 to 35 kilos ang magagamit na binhe. Samantalang sa inbred naman ay 40 kilos hanggang 50 kilos na per hektarya. Tapos, kaya pong gawin niya ng isang palatak ay kaya hanggang 2 hektarya per araw kapag ka sanay na. So, 2 cedar po tayo. Kaya natin 4 na hektarya, di ba? So, magte-testing na po kami niyan sa mga susunod na araw sa March 23. Ayan, abangan nyo po yung aming video. Kaya mo bang buhatin? Sige nga.
Ah? Mabigat? Magaan naman. Sige, bitbitan na lang tayo. Ayun nga. Hindi kaya. So may handle. Saan ba ilalagay? Ilagay mo ng kwan, yung karton. O, okay lang yan. Sige, okay na yan. Oo, stainless naman eh. Basta may takip na lang na ganyan. Yan. Palatak. Hito. Solar. Hito. Ayan, palay. Portable solar pump. O, medyo madami-dami tayong ginagawa. Isa pa. Dito ba pwedeng bitbitin? Dito na lang. Palatak, palay cedar. Ikaw mauna. Okay. At saka na lang takpan. Ito na may pantakip. Baka maalikabukan. Kukulambuan natin ngayon. Hanggang di pa nababawi puhunan. So nga pala, kung gusto nyo pong bumili, ayan, kay Aling Tinang po, sa Aling Tinang Bukid sa Facebook page at saka Farmwell. Sila po ay nagbebenta. Halos nasa 50K po, depende po sa shipping sa lugar ninyo. Ayan, kapag ka po bibili kayo, sabihin nyo lang po, referral po kayo ni Charlie or Farm for Life by Charlie. Parang awan nyo na, para tayo may konting komisyon. Ayan. So, tinakpan na po namin dito para po sa gagamitin namin. Ayan. Sa isang araw. Diba? Dalawa na po yan. Ayoko ng isa. Gusto ko dalawa. Ilang araw natin tatapusin yung 20 hektarya. Ayan, so nakasinop na po at tapos na rin po kami. Ayan, medyo makalat nga lang po dito dahil may mga nagwe-welding. Ayan, yung pinapagawa po natin. So, siguro hanggang dito na lang po yung vlog na to. Uwi na rin po kami ni Kuya Engket. Ayan, hanggang dito na lang po. Kita-kita po tayo sa araw ng pagpapalatak. Ang pangalan ay pagpapalatak. Hanggang sa muli, bye-bye. Like and subscribe our YouTube channel. Bye-bye. Bye-bye.